Bismillah, alhamdulillahi, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi athari ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ay ginawat at ibinigay sa atin. Sa gabi na ito ay isang paksa patungkol sa pangkalahatang kaalaman at pangkalahatang kapakinabangan. Sa hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Sa pinakamalapit na kahulugan nito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mundo ay isang kahali-halina. Ang mundo ay isang kahali-halina. At ang pinakakahali-halina na meron sa mundo ay ang butihing asawa. Kahali-halinang meron sa mundo ay ang butihing asawa. So, tinutukoy dito ay butihing asawang babae. Sa kabilang dako, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wa khadra'ad dhiman. Iyakum wa khadra'ad dhiman. Kila ya Rasulullah, wa ma khadra'ud dhiman. Qala al-mar'atul hasna fi manbatis su. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang dako, iwasan ninyo o lumayo kayo sa tinatawag na khadra ad-diman. Tinanong ng mga sahaba, Ya Rasulullah, ano ang ibig mong sabihin sa katagang khadra ad-diman? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang magandang babae na nagmula sa masama. Isang magandang babae na nagmula sa masama. So yung tanong dito, mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano-ano o sino-sino ang mga uri ng mga babae na ipinapaiwas sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabihin nito, usaping sa hanay ng kababaihan na layuan ng lalaki kung gusto niyang mag-asawa at makakakita siya ng mga katangian ng mga babae na to. Lalaki na Muslim, gusto niya mag-asawa at nakita niya yung mga ganitong katangiang babanggitin, binanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano-ano at sino-sino o ano-ano ang katangiang ito na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating layuan, dapat nating iwasan at huwag piliing makasama sa buhay bilang maging asawa. So ano-ano ang mga ito? Unang-una, al-mar'atu allati la tahtashimmu fi libasiha. Ibig sabihin nito ay ang babae na hindi maingat sa kanyang kasuotan. Nagsusuot ng mga kasuotang maiksi o kaya naman ay fit o kaya naman ay pasaway pagdating sa pagsusuot ng kasuotang ipinag-uutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang babaeng muslima na bagamat naghihijab, ang kasuotan naman niya ay hindi akma sa kanyang kasuotang hijab o kaya ang kanyang kasuotan ay nangangahulugan ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, "Simfani min ahlin nar lam arahuma." Dalawang uri ng mga taga-impyerno na hindi ko pa kailanman nakita o hindi pinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, qawmun ma'ahum siyatun kaadnabil baqar yadribuna bihan nas. Unang pangkat ng mga tao ay mga tao na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong mga daladalang mga latiko at nilalatiko nila ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang latiko. Wa nisaun kasiyat ariyat mumilat mailat ruusuunna kaasnamil bukhur al-maila la yadkhuluna al-janna wa la yajidna rai'aha wa inna ri'aha latajida min masirati kada wa kada. Pangalawa, mga kababaihan na bagamat may mga kasuotan ay para silang walang mga kasuotan. At ang kanilang mga buhok ay, ang kanilang mga ulo ay nakaumbok na parang mga kamelyo. At sila ay hindi nila malalanghap o mahahalimuyak ang amoy ng paraiso, kahit na ang amoy ng paraiso ay maaabot o mahahalimuyak sa layo ng ganito ganyan. Ito yung dalawang pangkat ng tao, at ang pinakatinutukoy natin dito yung pangalawa sa pangalawang pangkat, mga kababaihang bagamat may mga kasuotan, para silang walang mga kasuotan. Ang kanilang mga ulo ay parang mga umbok ng ulo ng kamelyo. Pag ganun, may mga paumbok. Ito yung unang pangkat ng babae. Pangalawa, almaratul lati tarfudu firasha zawjiha. Pangalawang uri ay ang ugali ng babae na tumatanggi sa kanyang asawa sa oras na pangangailangan ng kanyang asawa. So ito ay usapin sa pagitan ng mag-asawa. So hindi lahat ng babae ay aayon sa kagustuhan ng kanyang asawa. Ang minsan ay hindi dala ng katanggap-tanggap na kadahilanan, bagkus ayaw niya lang talaga sa kanyang sarili na tumabi o sumiping sa kanyang asawa. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadabana 'alayha la'anatha al-malaika hatta tusbih." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag inanyayahan ng lalaki ang kanyang asawa sa kanyang higaan at siya ay tumanggi, sabihin walang valid reason na tumanggi si babae, walang sakit o wala namang katanggap-tanggap na kadahilanan, at natulog ang kanyang asawang lalaki, nagalit sa kanya, sinusumpa siya ng mga anghel hanggang sa mag-umaga. Sinusumpa siya ng mga anghel hanggat sa mag-umaga. So ang tinutukoy sa hadith na to ay kauugali ng isang babae na tumatanggi sa kanyang asawa. Ibig sabihin yung tawag ng pangangailangan ng lalaki sa kanyang asawa ay ayaw ng babae. Hindi dahil sa pagod, hindi dahil sa may sakit. Naintindihan natin yung mga valid reason. At alam din ng lalaki yun. Kung may sakit o kaya may dinaramdam, may mga balakid o mga humahadlang para sa karapatan ng kanyang asawa sa kanya. Pero kung wala yung mga bagay na valid na katanggap-tanggap sa Islam, papasok ang babae sa tinatawag na sumpa ng mga malaika hanggat sa mag-umaga. Pangatlo, al-mutashabbihat minan nisa birrijal. Ang mga kababaihang gumagaya sa mga kalalakihan. Babae siya, pinanganak siya na babae, pero ang kanyang pag-uugali, pananamit, pagkikilos, ay ginagaya niya ang lalaki. O mas kilala sa tawag na tumboy. Nagpapakalalaki, bagamat siya ay babae. Isa itong katangian na ipinaiiwas sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit ipinaiiwas sa atin? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-mutashabbihina minar rijal bin-nisa wal mutashabbihat minan nisa bir-rijal." Isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kalalakihang gumagaya ng mga
kababaihan. Pananamit, kilos, pag-iisip, ginagaya nila yung babae, akala nila ay pinanganak din sila ang babae sa katawan ng lalaki. May pusong mamon at merong katawang baskulado. O, ganun. So, pangalawa ay sinukasama sa sinusumpa dito ang mga kababaihan na gumagaya sa mga kalalakihan. Ang pangatawan ay babae, ang kasarian ay babae, pero pinipilit na umasta, kumilos, magsalita ng parang lalaki. Magugupit ng maiksi, magbabawas ng katawan, tatanggalin yung mga meron sa katawan para magmukhang astig na lalaki. Ito ay pinaiiwas sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na katangian ng isang babae na pinaiiwas sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasama o piliin maging asawa ay ang isang babaeng nananatili ng matagal na pag-iyak sa kanyang mahal sa buhay na yumao. At ang dahilan ay hindi niya pagtanggap sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Isang babae, namatay ang kanyang anak, mahal sa buhay o ano paman, at nananatili ilang araw na siyang na ganun na umiiyak, umagulgol, at ang isa sa dahilan, hindi niya matanggap na nangyari sa kanya yung bagay na yun. Namatayan sa buhay o pumanaw ang isa sa kanyang mahal sa buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man latima al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa atin yaong mga sinasaktan nila ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga pisngi. O kaya naman ay pinupunit nila ang kanilang mga kasuotan, o kaya naman ay kumikilos at umasta ng mga gawain at salita na namulat pa sa panahon ng kamangmangan. Ano yung ibig sabihin nito? Halimbawa, isang babae na umanaw ang kanyang mahal sa buhay. Tapos pinupunit-punit niya yung damit niya, nagsisigaw sa labas, naglulupagi, kung ano-anong ginagawa niya na dala lang hindi niya pagtanggap sa kanyang sarili, ito ay nangangahulugan ng isang ugaling hindi ka nais-nais para sa isang babae. Sunod pang-anim, sunod na katangian na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kababaihan na nagdadagdag ng buhok o gumagaya ng buhok o nagsusuot ng buhok na hindi totoo at naglalagay ng tattoo sa kanilang mga sarili. Ito yung tinatawag na wasila, wal mustawsila, wal washima, wal mustawshima. So ito ay kabilang sa malaking mga kasalanan sa Islam. Pagsusuot ng wig ba yun? Wig. Pagsusuot ng wig at yung pumapayag na magsuot ng wig o nag-uutos na magsuot ng wig at yung nagtatato at yung nagpapatato ay kabilang sa mga malalaking mga kasalanan. Sabihin babae na sinabihan niya yung babae na tatuan siya o kaya naman ay nagsusuot siya ng karagdagang buhok na hindi totoo para sa kanyang sarili para magmukhang mahaba ang kanyang buhok o kaya naman ay maganda ang kanyang buhok o kaya naman ay magbago yung itsura ng kanyang mukha o ano pa mang uri ng mga kadahilanan na ang paraan ay pagsusuot ng hindi totoong buhok at pagtatato o ang pagpapatato sa kanyang balat. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshima. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, isinumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga nagdadagdag o nagsusuot ng mga buhok na hindi totoo
at pumapayag na anak nag-uutos at gumagawa nito, at ang mga nagtatato at nagpapatato sa hanay ng mga kababaihan. So kabilang dito sa pinaiwas na uri ng mga babae na makasama at piliin bilang asawa ay ang tinatawag na an-namisa wal mutanammisa. Namisa, ito yung nagkikilay. Ito yung nagkikilay. Bawa yung kilay niya, i-design niya ng kung anong design. So, mas sure na ito. Ano ba tawag dito? Kilay? Oh, kilay. Ito, pilik mata. Oh. Yung kilay, ibig sabihin ng nagkikilay ay pilik mata ito. Oh. Ito, namisa dito. Kilay ba yun? So yung kilay. So ito ay gawain na noon pa at patuloy na ginagawa hanggang ngayon. Hindi lang sa mga Pilipino, pati sa mga Arab nangyayari ito. So ito ay bagay na ipinagbabawal. Bakit ipinagbabawal? Kasi ito ay pagbabago sa inilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mismong tinukoy ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag tinukoy ang isang gawain, nangangahulugan ng mabigat na pagbibigay ng importansya sa gawain ito na dapat iwasan. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumpa ng Allah ang mga nagtatato at mga nagpapatato. Yung nagtatato at yung nagpapatato, pumapayag na matatuhan, ay sinusumpa an-namisat wal mutanammisat, yung nagkikilay at nagpapakilay. Dalawa. Wal mutafallijat lil hasan, yung mga naglalagay ng bris dito sa ngipin para magpaganda o pagandahin yung ngipin niya. Al-mugayyirat khalqillah, sila yung mga nagbabago ng nilikha sa kanila ng Allahu subhanahu wa ta'ala. So, ang punto dito ay iwasan, kung maaari, iwasan natin itong, lalo na sana ng mga kababaihan, ay iwasan natin. Kasi ito ay mayroong sinama ito sa mga isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay patunay lamang na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay ng matinding babala sa hanay ng mga kababaihan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith na binanggit na pinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno at karamihan ng naninirahan dito ay mga babae. At pinakita sa kanya ang paraiso at ang karaniwan ng naninirahan dito ay mahihirap. Karaniwan ng naninirahan dito ay mahihirap. Sunod ay kabilang sa mga uri, ugali ng babae na ipinaiwas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piling makasama o maging asawa o kinakasama o maging mga kaibigan ang isang babae na nagpapabango, lalo na kapag lumalabas ng tahanan. Nagpapabango sa kanyang sarili pag lumalabas ng tahanan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat pamarrat ala qaumin la yajidu ri'aha fahiya zaniyah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang babae naglagay ng pabango sa kanyang sarili, lalabas ng tahanan. Kailan siya nagpabango? Nung lalabas siya ng tahanan at naamoy ng mga nasa paligid niya ang kanyang amoy, siya ay isang babaeng mangangalunya. So siya ay isang babaeng nangangalunya. So ang iba sa mga ulama, kahit na ang paglalagay ng downy sa damit ng babae ay mahigpit na ipinagbabawal. Mahigpit na ipinagbabawal. So ito ay literal na naglalagay ng pabango. Ang paggamit ng pabango ng babae, hindi talaga totally bawal.
Kailan magiging bawal? Kapag lumabas ng bahay. Sa loob ng tahanan, sa loob ng kwarto, kasama ang kanyang asawa, ito ay matlub. Ibig sabihin, kung kailangan, walang problema. Kung hindi kailangan ay wala rin problema. So kung magpapabango bang babae sa loob ng bahay at ang makakamoy lang ang kanyang asawa, pwede ba ito sa Islam? Pwede. Bakos ito ay ini-encourage. Ibig sabihin, ipinag-uutos kung kinakailangan. Pero pag ginamit na sa mali, ibig sabihin, nagpabango ang babae, lumabas ng kanyang tahanan, naamoy ng mga dinaanan niyang mga tao ang kanyang amoy, siya ay nasa kalagayan ng mangangalunya. So ang masaklap doon, paano kung namatay siya sa ganung kalagayan? Paano kung ikinamatay niya ang ganung kalagayan? Namatay siya sa kalagayan ng parang isang zaniya. Sunod na katangian ng isang babae na ipinaiwas Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kalalakihan, ang babaeng mapaghingi ng talak. Ang babaeng mapaghingi ng talak. Ang talak sa mga babae ay ibinibigay kung ito ay kinakailangan. So ibig sabihin ng talak, ito ay paghihiwalay sa hanay ng lalaki. Ibig sabihin lalaki ang maghihiwalay sa kanyang asawa. At hindi ito marapat na hingin ng babae at masaklap dito kung hihingi ng babae sa kanyang asawa. Kada mag-away, walayan mo na lang ako. Kada di magkaroon ng pagkakaunawan, walayan mo na lang ako. Kada magkakaroon ng pagkatalo, sabi niya na, mag-divorce na lang tayo. Ito yung ugali ng babae na, bagamat hindi magkakaroon ng bisa at epekto, pag ito ay nagmula sa bibig ng babae, hindi rin marapat na hinihingi ng babae o hindi marapat na maging ugali ng isang babae ang napanghingi ng talak. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin salat zawjaha talak min ghairi ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang kababaihan humihingi ng paghihiwalay, talak sa kanyang asawa, min ghairi ba'sin, ibig sabihin nang walang mabigat na rason, walang matibay na grounds, walang valid reason. Iningi niya yung talak. Gusto niya talak. Tuwing nagtatalak siya ay talak ang kanyang binibitawan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paharamun 'alayha raihatul jannah. Ipagbabawal sa kanya, haram sa kanya ang halimuyak ng paraiso. Kanino? Sa babaeng mapaghingi ng hiwalayan sa kanyang asawa. Isang Arabo ang merong anak na nasa wastong gulang para mag-asawa. At pinapayuhan niya ito na kung balak na niyang bumukod at mag-asawa, ay pinayuhan niya ng maikling pangungusap sa kanyang payo. Sinabi niya, ya bunay, la tangkihu al-mannana, walal annana, walal hannana, walal haddaka, walal barraka, wala syaddaka, wala ishbatid dar. Sabi ng isang tatay sa kanyang anak, sa nalalapit itong kasal o sa pagpili ng mapapangasawa, o aking anak, iwasan mong pakasanan ang mannana, annana, hannana, syaddaka, barraka, haddaka, at saka ishbatud dar. Ano-ano yung mga ito? Unang-una yung tinatawag na unang-una yung tinatawag na almannana. Ito yung mabuyboy. Mabuyboy sa ano yung binigay, pinapaalala niya, oh, ganito ganyan, ganito ganon. Mannana. Yeah. Binigyan kita dati ng pera ganito ganyan. Mga ganon. Mapanumbat. Mapanumbat. Lagi niyang pinapaalala sa asawa niya. Naalala mo ba asawa ko, wala kang pera? Ako lahat. Ganon. Mga ganong bagay. Pangalawa, yung tinatawag na annana. Annana, ito yung reklamador na babae sa lahat-lahat. Nagre-reklamo kung anong ulam,
Nagrereklamo na masakit yung likod. Nagrereklamo na, hindi, wallet na niya yun. Oh, reklamador sa lahat. Nagrereklamo siya sa lahat, halos sa pangkalahatang reklamo. Sa sakit ng katawan, normal yun na mayroong sakit ng katawan, dahil maghapon naglaba, nag-alaga ng 8 anak, ano pa, may trabahong ginampanan, pero yung simulat pinakasalan mo 10 years ago hanggang ngayon ay, alam mo na yung mga sinasabi niya, masakit yung ulo ko, masakit yung malat, masakit. Wala na naman tayong asukal, ganito, mga ganun. Lahat na lang nirereklamo niya. Lahat ay reklamador. So, sa sakit, sa kung ano-ano. Pangatlo ay yung hannana. Hannana, ito yung laging gusto niya ay uwi, simpot abong. Ayun, gusto niya lagi uwi sa pamilya, sa parents niya. Uwi na ako ng parents ko. Kaya sila ng asawa, uwi na lang ako sa nanay ko. Namimiss ko na yung nanay ko. Namimiss ko na yung tatay ko. Miss ko na yung bahay namin. Miss ko na yung mga kapatid ko. Ito si Hannana. No. Gusto niya, kapupunta lang niya isang araw sa bahay ng nanay niya. Isang linggo siya doon. Kakauwi lang kanina, gusto na naman bukas pumunta doon. Ayun, yun yung tinatawag na Hannana. Lagi niyang namimiss yung pamilya niya. Pag ang babae may asawa na, hindi naman bawal bumisita. Pero yung sobra ay bawal. Yung parang tingin mo, dalaga ka pa rin, kahit 3 na yung anak mo, kahit na may edad ka na, akala mo baby ka pa rin ng parents mo, mali yun. Dapat ay mag-evolve, yung pag-ugali ay mag-matured. Yun ang tinatawag na Hannana. Haddaka ito yung babae na gusto niyang pahirapan yung asawa niya. Sige, iubos nyo lang yung ulam para bibili na ng ulam si Brother Tabo. Gano'n, di ba? Huwag kayong magtipid, ibukas nyo lang yung mga ilaw kasi hayaan mong magdusa yung di ba? Parang gano'n. Kumbaga, bumabawi si babae sa mga material na bagay, ginagasta niya, nilulustay niya, para yung asawa niya ay siya yung gumastos, siya yung magdusa financially, materially. Di ba? Sige lang, lutuin nyo lahat ng ulam tapos panising nyo para papalitan na naman lahat. Mga ganong mga bagay, ito yung tinatawag na haddaka. Sabihin, mapaglustay ng ari-arian, pera ng kanyang asawa. Gusto niya magdusa yung asawa niya. Gusto niya ay mahirapan yung asawa niya. Gusto niya ay gaganti siya. Sa inong mga kadahilanan, minsan nangyayari ito kapag si brother nag-asawa ng pangalawa, pangatlo. Para makaganti si first, ganun ang gagawin niya. I-switch niya lahat ng ilaw sa gabi para yung kuryente tumaas. Mga ganung mga bagay. Nagluluto ng marami tapos mamapanis. So ito ay paglulustay ng ari-arian ng asawa. Bukod sa ito ay pananagutan sa Allah, ito ay ugaling hindi maganda. Ito ay ugaling hindi maganda. Sunod ay tinatawag na al-barraka. Al-barraka, ito yung babae na puro lang paganda. Ganda lang ang puhunan. Puro paganda, ganda lang ang puhunan. Yung tipo ng babae na gusto niya maganda lang siya lagi. Anong maganda lang lagi? Alagaan niya yung sarili niya pero yung bahay madumi. Yung mga anak niya matungis. Pero yung nanay nila ay pang Miss Universe. Di ba? Gusto niya lagi ay nakikita siya ng asawa niya na nasa magandang ayos, mabango, maganda. Pero yung mga anak ay di ba? Yung bahay nila madumi. Tapos hindi pa nakaluto. Hindi pa nakawalis. Pero si Mrs. ay nandoon, mashallah. Di ba? Yun. Ito yung uri ng babae na tinatawag na al-barraka. So hindi na maganda yung ganun. Siya yung mas lagi niyang
inaalala yung kagandahan niya. Pag may tumubong pimples, aligaga kung anong gagawin niya. O, di ba? Kung halimbawa, Sabado, ang busy siya na pag-isip ng para gaganda sa sarili. Anong gagawin niya para gumanda? Pero yung bahay niya ay mukhang binagyo kahit na tag-araw. Mga ganong mga bagay. Ito ay ugali ng babae na hindi maganda. Sunod ay Shaddaka. Shaddaka, ito yung babae na laging mataas ang boses sa bahay, lalo sa kanyang asawa. Sinungaling pa kabilang pa dito ay sinungaling pa ang kanyang pananalita at minsan walang halaga yung salita niya kahit marami. Walang halaga yung salita niya kahit marami. Yung tipo ng sasabihin niya yung maraming sasabihin niya ng sunod-sunod. Laging mataas yung boses sa loob ng bahay. Pagpasok pa lang ng lalaki ay pinapaulanan na siya hanggang pagtulog niya ng mga salita. Ngayon ka lang dumating, ano bang tawag doon? Nagyo. Oh, nagyo. So, mga salita niya ay halos hindi na pinapansin ng asawa niya. O wala nang ano yung salita niya, parang pakinggan mo lang pero wag mo nang ano kasi hindi ka rin makakasublat kung anuin mo. Panghuli ay tinatawag na Ishbatud Dar. Ishbatud Dar, ito yung tipo ng babae na walang kakikitaan ng tahanan yung bahay. Ibig sabihin walang peace of mind sa loob ng tahanan. Walang peace of mind sa loob ng tahanan. Ibig sabihin pag pumasok ka sa loob ng tahanan at nandun yung asawa mo, hindi ka nakakaranas ng kapayapaan. Maaring madumi lagi yung bahay, walang pagpapahalaga sa asawa mo sa'yo, parang naninirahan kang mag-isa pero may asawa ka sa bahay. Yung tipo ng kahit na pag-aalaga sa sarili mo ay hindi niya magawa at lalo na yung sarili niya hindi niya maalagaan. Darating ka ng gabi ko pang mag-asikaso sa mga anak mo, ko pang magluto, yung asawa mo nandyan lang. Parang yung kanyang pagiging nandyan ay parang wala. Hindi nagdudulot ng kapayapaan sa isipan, sarili ng isang lalaki sa kanyang loob ng kanyang tahanan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i idha nadarta ilayha sarratka wa idha amartaha ata'atka wa idha ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na babae sa hanay ng mga kababaihan ay yaong kapag nakatingin ka pa lang sa kanya ay nagkakaroon ka ng kagalakan sa iyong sarili. Kaya mga sister, tanungin niyo yung mga asawa niyo. Pag tinitignan mo ba ako ay ano ang meron sa iyo? Mula sa lahat ng emosyon, masaya ka ba? Malungkot? Nababagot ka ba? Ayaw mo ba akong makita? O ano mga ganung bagay? Kailangan tanungin niyo yung mga asawa niyo. Babae, tatanungin niyo yung asawa niya. Kailan ba kayo masaya? Di ba? Pag ganun. Waida amartaha ataat ka. Kabilang sa katangian ng isang babae, kapag inutusan, sinusunod ng walang reklamo. So yung mga lalaki naman ang tanungin natin, kayo ba mga lalaki, pag inutusan niyo yung asawa ninyo ay sinusunod ba kayo? Susundin kayo sa kanalang. O sa kanalang. Kayo nakakalam nun. O di ba? Kayo nakakalam. Kung yung unang tanong para sa mga babae, yung pangalawang tanong ay tanong para sa mga lalaki. Wa idha ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Pangatlong katangian ng babae, at kapag ikaw ay lumiban sa kanya, ibig sabihin na wala ka sa tabi niya, pangangalagaan niya ang iyong tahanan, pangangalagaan niya ang iyong ari-arian, at pangangalagaan niya ang kanyang sarili. Pangangalagaan niya ang kanyang sarili. Ito ay payo mula kay
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panguli, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, daraballahu matalan lilladina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kana tahta abdayn min ibadina salihin fakhanatahuma falam yugniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dito sa aya na to ay nagbigay ng halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ng halimbawa ang Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga babae o dalawang babae na nasa aliping matutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito si Propeta Noah at si Propeta Lut alayhi salam. Kanilang mga asawa ay mga taksil na uri ng mga babae. Ang asawa ni Propeta Noah at ang asawa ni Propeta Lut ay itinuring na mga taksil na mga babae. Palam yugniya anhuma. Ibig sabihin, ang pagkakaroon nila ng mga asawang mga propeta, alipin na matutuwid ng Allah, hindi magdudulot ng kapakinabangan sa kanila. Ibig sabihin, kahit na pala asawa mo ay propeta at ikaw naman ay may ugali na hindi kaaya-aya, hindi magiging nagdudulot ng kapakinabangan ang asawa mong propeta sa iyo sa kaligtasan ng iyong kaluluwa at ng iyong sarili sa mundo at sa kabilang buhay. Wakilad kulan nara ma'ad dakhilin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, papapasukin sila sa naglalagablab na apoy ng impyerno kasama ang mga papasok dito. So ito ay isang halimbawa na sa mga kababaihan na ang asawa ninyong matuwid ay maaring maging pintuan ng paraiso o kaya naman tarangkahan ng impyerno. Kapag sinunod nyo sila sa kaparaan ng ikalulugod ng Allah, sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasok kayo ng